Police Executive Master Sergeant Arnaldo Pacleb, Police Staff Sergeant J.R. Vinasoy, Police Staff Sergeant Ronald Makayan, Police Corporal Juvie Correa, Patrolman Lester Ramayrat, Patrolman Franz Lopez de Guzman, and Patrolman Eliberto Lego. At nakita naman natin sa video nung sila ay pumasok doon na walang dalang warrant at mga nakasibilyan. Buti pa nga ito, pinakita yung mukha. Yung mga pulis doon sa Bulacan, nakabonet at kinunsindi pa na wala rin masama kung nakabonet kasi ginagawa naman daw talaga sa operation yun. Sinasabi, gano'n naman talaga kumis sa operation para hindi makilala. Aba, bakit para hindi makilala? Ano yan? Anong klaseng operation yan? Yung bang ino-operate nyo, mga terorista na para kailangan hindi makita yung mukha nyo para hindi kayo mabalikan? Ang ino-operate nyo, pobre. Tapos wala kayong dalang warrant. Nung pumalag, abay kinulong nyo. Dinelektad nyo. Pagdating sa Senado, naging baby kayo. And maliban sa pag-relieve, Idol Rafi, ay agad din po ito naman, ito ngayon, itong sa NCRPO. Nampahan din po ng criminal case po, which is yung violation of domicile po. Ito po yan, Idol. Ito hindi natin kailan dali sa Senado. Kasi very swift ang aksyon. Kaya ba't pa natin kailangan dali sa Senado? Actually, mas prepared ko nga po sa Senado yung mga kaso na agad-agad na solve natin mga kapulisan. Opo. In this case, tulad nito, talaga ako po taos-pusong pasasalamat at sumasaludo, bawa ko dito kay General Melencio Nartates Jr., Director ng NCRPO. So, nakasuha na na-relieve ito mga pulis na nanloob ng walang warrant o pares sa isang bahay sa Taguig at nakasuhan pa. Yes po. Magandang hapon po, General Melencio Nartates Jr., sir. Good afternoon po, sir. Ako, Senator, at saka sa tagapakinig natin. Kanina pa po ako abot langit ng papuri po sa inyo, General. Ibang klase po talaga kayo. Yan ang talagang tunay na pulis dahil po sa ginawa po ninyong aksyon. Maganda pakinggan po sa taong bayan na kayo po ay very fair at hindi niyo po kinukonsinti ang kamalian. Sobrang thank you po. So, General, ito po mga pulis na nireklamo, lahat po sila relieved na po, sir, General. Tama po yan. Unang-una, salamat po sa inyong pagtulog nitong insidente na ito. Kami po ay pagkos nagpapasalamat sa inyo po, Senator, kundi dito na rin sa mga nagko-complain at naapi. Actually, ang una kong statement po doon is nung tayo una nagka-pusap. Ang sabi ko ay iimbestigahan po natin ng maayos. Opo, kaya hindi po ako padalos-dalos. Kaya inimbestigahan po natin ng maayos. At nakita natin na ang una po ay dalawa yung na-identify hanggang... Mainit na gabi sa iyo, ma'am. Thank you. At napakainit nga po. Grabe. Ingat-ingat po kayo dahil ang init sobra talaga. Dumulog na rin yung ibang complainant. Kaya ito po yung na-identify and ayon sa ating pagkasasaliksi at sa salaysayan, reklamo na rin ng ating mga complainant ay meron pong basis para ito ay idulog at para maimbestigahan ng prosecutor at naipila na rin natin. At the same time, na-release na po sila, nilagay natin sila sa ibang pwesto or floating status na hindi sila makaka-apekto dun sa... Putulin niya natin na magaling pala talaga ito si General Nartates, no? Si RPO Nartates. Grabe, action agad. Ganyan dapat yung mga kapulisan, di ba? Palakpan natin itong si General Nartates. Hindi katulad dun sa mga hippie ng Bulacan na nanloob na ng bahay. Wala palang kaso hanggang ngayon. Facing administrative investigation or cases. Na rin po daw pala kayong final na criminal case against these policemen, General? Tama po yan. Una, dalawa. Kasi dalawa pa lang. Kasi ang ating complainant ay yung dalawa po ang nagbigay ng salaysay. At may sumunod pa rin pong nagbigay ng kanilang ng salaysay. Yung kapatid po ata, yung lumabas dun sa korte, yung insidente na yun. Hanggang dumating dun sa compound. Kaya ito po ang identify at napilahan ng criminal case.
Thank you po. Thank you so much, General. Sandali po, General, para makapagpasalamat po sa inyo itong mga complainant namin. Rosel Garcia et al. Nandiyan sila ngayon. Nasa, linyang telepono at nakikita ko na po yung kanilang video. Ma'am Rosel. Hello po. Apo. Ano pong reaksyon niyo po dito sa naging napakaganda pong resulta sa ginasyon po ng NCRPO sa pamagitan po ni General Nartates Jr., ma'am? Senator, sobra po kaming nagpapasalamat sa mabilisang aksyon nyo po, lalo na din po kay General Nartates. Una po, natatakot po talaga kami na dumulong po or magreklamo, pero hindi po kasi sila titigil hanggat hindi po kami magsasampa ng reklamo. At sobra po kaming nagpamat po sa inyo, lalong-lalo na po sa tanggapan nyo po, Thank Senator. you po. So, ma'am, pasalamatan niyo po si General Nartates, nakikinig po ngayon. Apo. Maraming salamat po, General Nartates, sa sobrang bilis po na aksyon sa kaso po namin at mabilis po na pag-iimbestiga po. General, narinig niyo po, pinapasalamatan po kayo, sir. Oo. Binabalik ko yung pasasalamat po, Senator, sa Pamilya ko ay lubos po na nagpapasalamat po sa inyo. At hindi po kami bibitaw hanggat hindi po nasisibak sa pwesto kung ano po may narapat na parusa dito sa mga kina Executive Master Sergeant Arnaldo Pacleb, Staff Sergeant J.R. Vinasoy, Staff Sergeant Ronald Makayan, Corporal Juvie Curia, Patrolman Lester Ramayrat, Patrolman Franz Lopez de Guzman at Patrolman Elibert Lego. Sige po, pati doon sa kasong kriminal, tututok po kami, hindi kami bibitaw hanggat sa hindi kayo makakuha ng tamang hustisya. Salamat po sa inyo, ma'am. Salamat po. Maraming salamat po, Senator. Thank you po. Sa muli ako po ay nagpapasalamat dito kay Major General, 2-star din, Major General 2-star, Melencio Nartates Jr. Marami na ko narinig na mga ganda about General Nartates. Napakagaling to na General. I don't know him personally. In fact, pangalawang beses ko lang ito siya nakausap over the phone. I don't know him personally, pero ang dami ko narinig ng mga gandang being put up by different people who works for him, used to work for him, na napakagaling doon, napakabait, napaka-fair, napakapatas. No, kaya General Nartates, saludo ako. At inuulit-ulit ko, yung tao, yung PD sa Bulacan, Ito na. kasama yung Colonel na Chief of Police, na yun sa Bonnet Gang, na nagsabwatan para makawala yung kanyang mga tauhan. Meron pa tayong time. Yeah, Marami pa tayong time. Anyway, hanggang 2028 pa naman ako dyan sa Senado. Patay ka. Meron pwede pa ako ma-reelect. hanggang 2034 pa ako dyan sa Senado. Uubusin ko yung oras na yan, yung panahon na yan, hanggat hindi kayo na paruswang, kayo dyan sa Bonnet Gang. Ikaw Bonnet Gang, kayong mga membro, ikaw yung PD, at ikaw yung Chief of Police, titingnan ko yung track, tingnan ko yung karir mo, ninyong dalawa. Yari kayo ngayon. Siguraduhin ko yan. Siyempre, of course, sa lahat ng legal na paraan. Ang sa akin lang, mabigyan ng hustisya itong mga maliit natin kababayan kasi napakasakit di ba? Opo. Wala kang warrant, nakabonet ka, siyempre, papalag yung pinasok na bahay, nagtulakan. Kinulong. Yung nagtulak, yung tatay. Itong si anak, na sumunod lang para tingnan kung nasa tamang kalagayan yung kanyang tatay, aba, kinulong din. Ngayon, so, it's their word against the word of this mag-ama. Di nagkahamunan ng lie detector test. Umuha pareho. Yung una, nag-aalangan yung pulis. Sabi, kailangan doon ng counsel. Binigyan ng counsel, nandun yung counsel nila. Sabi nila, sige, magpapalay detector test na kami. Last minute, umatras. O di ba, panluloko yun? Tapos ngayon, itong dalawa na biktima, nagpalay detector test, nakapasa. Di ba? Pangisi-ngisi, paglabas ng Senado, nakangisi sila. Tandaan nyo to kayo, ikaw PD ng Bulacan. Anong pangalan nga? Kunin mo yung pangalan. Tandaan kita, hanggat hindi makakuha ng hustisya, konsinti pamor, hanggat hindi nakakuha ng hustisya, itong mga pobre nating kababayan, hindi ako papayag. Yung Ramon Magsaysay, na dapat yung mga lilit nating kababayan, sila ang kailangan na magkaroon mas malawak na proteksyon sa ating batas. Dito nangyari sa Bonnet Gang sa Bulacan, wala
Kasi pag mahirap ka, madali kang pitik-pitikin. Sabi ko nga, mga nakabonet gang ng mga pulis, subukan nyo kaya magpasok. General Bato de la Rosa yan. Kaya nyo bang pasukin ng walang warrant? Of course no. Kahit na hindi bahay ni General Bato de la Rosa. Sabi ko, yung chairman ng Peace and Order. Na bahay ng isang mayamang tao na nirespeto sa komunidad. Papasukin nyo yan pag may nagsabi ng asset, nandyan yung hinahanap nyo. Hindi nyo basta-basta papasukin yan kasi may influensya. Alam nyo, babalikan kayo. Ano kaya masasabi? Isipin nyo na baka may baril yan at baka makipagratatan sa inyo. Bakit yung pinasok yung Vicente family? Kasi alam nyo, mahirap. Alam nyo na kaya-kaya nyo, hindi nyo kayang labanan. Hindi kayo kayang labanan. Yan yun eh. That's the injustice being done. It's happening in different parts of the country, unfortunately, Nartates. Yan sinasabi ko, wag po natin nila lahat. Kasi po ang dami ko mga kaibigan na pulis, although hindi ko yung kaibigan yung iba, yung respeto ko sa mga pulis hindi pa rin nawawala dahil hindi naman po lahat. Wala pang 1%. Kasi ilan ba? 100,000? Hindi 1,000? Wala pa siguro. Kaya lang itong 1%, pag gumawa ng kalokohan, kinukonsinti, ayun, nagkakasabog-sabog. Tulad nangyari dyan sa Bulacan. Okay? Ano yan? Colonel. Okay. Colonel. Sige, para maano. Colonel Rayleigh Arnedo. Magkikita pa tayo. Colonel Rayleigh Arnedo. Patay ka. Hindi ako papayag na makakawala ka ng ganon-ganon. Nang api kayo, tapos ngayon, yung pagkatapos ng hearing, pangising-isi kayo palabas ng Senado, na very clear ka. Uulitin pa na yan, ulitin pa nila yan dahil hindi pala nakasuhan. Kaya tama lang na ituloy yung investigasyon dyan. Ito mga bata mo, pati yung chief of police, lagyan pa ng chief of police. Pati mga bata nila. Wala nakasuhan. Saan ka nakita niyan? Only in the Philippines na talaga. Ikaw ay ng api, pumasok ka, gumawa ka ng illegal violation, pagkatapos mo pasukin yung bahay na wala kang warrant at nagkaroon ng tulakan, ikinulong mo pa. Tapos ngayon binaliktad mo pa. Ngayon nakakaso. Ang may kaso ngayon, yung pinasok ng bahay. Yung ginawa nilang illegal, yung pa may kaso. Ito nga pulis, walang kaso kasi kinusinti. Sorry. Diba? Okay. Sige, Chair muna. Again, ako po ay nagpapasalamat, taus-puso po, kay General Nartates. Sobrang thank you po, General. And I'll repeat this again. Bibihira na tayo nakakarinig ng mga police tulad ni General Nartates. Although I have so many people, so many friends in the PNP, even in the past. In short, ang sinasabi dito ni Senador Rafi Tulfo ay hindi pa tayo tapos. Hindi pa tayo tapos, PNP Bulacan. May maggagawa pa raw siya ng isang hearing Chief PNP na si Chief PNP Marbel. Sulat siya para umatin sila na hearing sa Senado. Dahil itong mga napakalakas ang tindi ng padreno pala niyan. Bakit ang aangas ng mga pulis dyan sa Bulacan? Hindi nakakasuhan, kahit umakyat ng bahay, pakabonit, wala pa rin kaso. Grabe, ang titindi talaga. Kaya abangan natin itong na to, pakbakan na naman to. Panigurado yan. Nahalos kapareho din ni General Nartates, pero ito recently, bibira itong katulad niya. Again, General Nartates, sana one of these days, hindi natin alam, sana ikaw ay maging kabilang sa pipiliin maging Chief PNP, which matagal pa naman. Diba? Bata ka pa naman. Marami pa marating to si General Nartates Jr. Okay. Ito yung COP, sir. Ito, Ray Apolonio, Chief of Police ng Bulacan. Hindi pa tapos ang hearing, meron pang second round. Pupunta ako sa tanggapan ni General Bato de la Rosa para gusto ko mag second round hearing tayo. At ikaw, Colonel Rayleigh
Arnedo. And this time, ako po ay susulat kay Chief PNP para kung pwede umaten o magpadala ng siguro yung deputy niya para makinig. With all the pieces of evidence, tingnan natin kung hanggang saan kayo. Hindi ako bibitaw. Akala nyo, give up na ako nung nag-walk out ako. Nag-walk out ako because very frustrated ako. Pero no, nag-walk out ako sa pagbalik. Yun yung tinatawag nilang may hagupit. Tingnan nyo. Ikaw, ikaw, Colonel Apolonio, at ikaw, Colonel Arnedo. Diba? Reload. Reload Yari kayo ngayon mga pulis kayo. Ha? Kala nyo ligtas na kayo dahil hindi kayo nakasuhan. Buti naman nag-walk out. Bato? Senador Bato? Baka pwede mo ituloy yung hearing dyan Tapos, imbestigahan mo na rin yung mga nahuhuli ngayon na droga. Ha?